Yan, nagsisimula na silang mag-ingay. Naamoy talaga nila yung amoy ng talbos ng kamote. Sa ngayon, hugasan ko pa muna to bago ko ibigay sa kanila para matanggal yung mga dumi-dumi o yung mga insekto na nagtatago sa dahon ng kamote. So magbibigay muna tayo ng merenda sa ating mga alaga at ipapakita ko po sa inyo yung update sa tiyan ng aking malapit ng mga anak na inahin. Sa ngayon, meron tayong 75 days at 107 days. So yung 107 days, malapit na po yung mga anak. Yung due date nun or yung 114 days, yun po yung due date ng mga baboy, more or less 114 days yung aantayin para sila ay mga anak. So ito po ay 107 days na sa ngayon. Kung titingnan nyo po, medyo may kaliitan talaga yung tiyan niya. Ito ay manganganak sa or yung 114 days niya sa August 10, sa susunod na linggo na po yun. At kung titingnan nyo, medyo may kaliitan talaga yung tiyan niya. Ayan, mga kababoy. At kumpara naman dun sa isa na 75 days, parang halos magkasing laki lang yung tiyan nila. Yung pinagkaiba lang yung didi kasi medyo may gatas na tong isa natin. Samantalang yung isa naman ay wala pang gatas na. Ito po yung palagi kong sinasabi sa tuwing nagbablog ako na itong ating isang inahin na malapit ng mga anak ay nagka-mummified po siya yung unang pagbubuntis niya. 12 heads po yung sana yung biyak niya, kaso dalawa lang po yung buhay at lahat po ay mummified na. So sa ngayon, binigyan ko po siya ng pangalawang pagkakataon na buntisin ulit at kung ganito pa rin na magiging mummified kasi sa pagkaka-observe ko ay talagang maliit yung tiyan niya sa ngayon na 107 days. Dapat sana ay laylay na talaga yung tiyan niya, as in bagsak na yan kasi nga malapit na siyang manganak. Pero kung napapansin nyo, parang wala lang yung tiyan niya. Pero kung hahawakan naman siya ay meron naman pong mga biik na gumagalaw-galaw. At yung isa ko na napansin, yung ari niya po ay mas maaga po siyang namula at parang may namamaga po na hindi naman katulad doon sa isa kong inahin na kung mamamaga ay talagang parang pula lang siya na talagang namumula lahat tapos namamaga. Ito po ay parang may kung sa Bisaya pa may butoy-butoy yung ari niya na namamaga. So ito po yung palatandaan ko nung nakaraang nagka-mummified po siya at sa ngayon obserbahan ko pa pag mga anak ko sa sunod na linggo kung ganun pa rin ay ipag-isipan ko pa kung mabebenta na natin to or bibigyan na naman natin ng chance. Yun po ay kung ilan po yung aanakin niya. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Ngayon ay nagbibigay po tayo ng talbos ng kamote sa ating mga alaga. Happy farming po sa lahat!